kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Eldon. Taong 1990. Albay. Isang binata ang may kakaya magpaikot ng mga dalaga sa isang probinsya sa Albay. Siya si Eldon. Hindi naman siya kagwapuhan, pero kayang-kaya niyang paibigin ng isang dalagang gugustuhin niya. Lingid sa kaalaman ng karamihan na bago na mayapa ang ama ni Eldon ay naisalin sa kanya ang kakayahang mambarang at gumawa ng gayuma. Ang gayumang ginagamit ni Eldon ay sa pamamagitan ng pagtitig sa mata ng kanyang bibiktimahin habang nag-uusal siya ng orasyong barang. Wala itong pinagkaiba sa panghihipnotismo at ang kaibahan lamang ay mas malakas ang kakayahan ni Eldon dahil hindi ito basta-basta naaalis sa sino mang gawan niya ng ganitong ritual. Ang palaging kasama niya sa katarantaduhan ay ang nag-iisa niyang barkada na si Carl. Ang bawat natitikmang babae ni Eldon ay hindi pwedeng hindi rin dumaan sa kanyang kaibigan. Hindi naman makapagreklamo ang mga kababaihan sa pananamantala ng dalawa sapagkat nasa ilalim sila ng gayumang barang ng binata. Maski sa karatig lugar ay nagagawa nilang mambiktima ng magagandang dilag. Kadalasang sa damuhan na lamang pagsapit ng gabi nila ginagalaw ang mga babae. Hindi rin alam ni Carla ang kakayahan ni Eldon at ang tanging alam lang niya ay malakas ang karisma ng kanyang kaibigan sa mga babae kahit hindi ito kagwapuhan. Nakakabagot na. Puro na lamang amoy pawis ang mga natitikman natin mga babae. Mga bilbilan din ang karamihan. Kailan kaya tayo makakakita ng isang babaeng perpekto ang pangangatawan? Simple ang kagandahan at hindi lamang sa makeup gumaganda. At higit sa lahat, natural ang kabanguhan nito, hindi dahil sa pabango lang. Alam mo Eldon, para sa akin ay ayos lang naman. Ang importante lang naman sa akin, may raos ko ang init ng katawan ko sa mga babaeng ipinapasa mo sa akin. Masaya na ako doon kasi kung ako lang aba, baka hindi ko sila matikman kahit sa dulo ng daliri man lang. Basta Carl, saka lamang ako titigil sa paglalaro sa mga babae kapag natagpuan ko na ang babaeng yung tipong makukontento na ako. Kasi para sa akin, perpekto na siya bilang maging asawa ko. Habang masinsinang nag-uusap ang dalawa, bitbit naman nila ang mga bote ng alak at naghahanap ng magandang pupwestuhan para tumagay. Hanggang sa makakita sila ng isang malilim na malaking punong kahoy, tapos ay doon na sila pumwesto. Hindi na uubusan ng pera si Eldon. Bawat nagiging kasintahan niya ay kanya dang hinuhututan ng pera at iyon ang pinanggagastos niya sa kanilang bisyo ni Carl. Habang nasa kasarapan sila ng pag-inom, ay napansin ni Eldon ng isang tricycle na may lula na isang matandang babae at isang magandang dalaga. Nakuha ang kanyang atensyon sapagkat kakaiba ang karisma ng ganda ng babaeng nakita niya. Kaya naman sinundan niya ito ng tingin. Nagmadali siyang tumayo at susundan sana ang tricycle. Subalit tinawakan siya sa kamay ni Carl saka pinigilan. Dahil sa medyo may tama na rin ang alak sa Eldon, ay umupo na lamang din ulit ito saka binuksan ng isa pang bote ng alak para ipagpatuloy ang pag-inom. Pero magmula ng mga sandaling iyon ay hindi na nawala sa kanyang isipan ang maamong mukha ng dalagang nakita. Aba Eldon, nakakapanibago kaya ata ngayon Dati, kapag nakakainom ka na puro babae na ang topiko natin Mukha yatang tinamaan ka sa sinabi mong babae na nakita mo kanina. Paano ba naman kasi Carl? Ang katangian na hinahanap ko sa isang babae parang nakita ko sa dalagang lula ng tricycle kasama ng isang matandang babae. Anong plano mo ngayon? Dating gawi ba? Bugok, seryoso ako sa isang ito Ibabay at pakakasalan ko ang dalagang iyon kung sakaling makuha ko siya sa santong dasalan. Kung hindi naman, sa kung anong nais mo natin siya kukunin. Ibang klase ka talaga Eldon.
Nagtoast pa sila bago muling tumungga ng alak. Sa paglipas ng mga oras ay parehong nakatulog si Carl at Eldon sa mismong kanilang pinagtagayan. Madaling araw na nang magising sila at dahil wala naman silang permanenteng tinutuluyan ay hinintay na lamang nilang magbukas na ang tindahan para makapagkape. Pagputok ng araw ay hindi inaasahan ni Eldon na makikita niyang muli ang babaeng hinahangaan. Pero sa pagkakataong iyon ay naglalakad na ito at walang kasama. May hawak itong isang bayong na tila papunta sa bayan. Mabilis na tumayo si Eldon mula sa pagkakaupo at dito ay sinalubong niya sa daan ng dalaga. Nanonood lang sa kanila si Carl para tignan kung paano dumiskarte ang kanyang kaibigan. Miss, bago ka lang rito ano? Kasi ngayon lang kita nakita eh. Ako nga pala si Eldon. Ikaw, ano bang pangalan mo? Pasensya na, pero hindi ako basta-basta nakikipagkilala, lalo na dito sa kalsada. Pumunta ka ng bahay para… Parang may kung anong sumanib sa katawan ng dalaga nang mapatitig ito sa mga mata ng binata. Unti-unting may nararamdaman siyang pag-ibig sa unang beses pa lamang na nagkita sila ni Eldon. Subalit dahan-dahan din iyong nawala nang maramdaman niya ang isang kamay na nakahawak sa kanyang braso. Iyon ay walang iba kung hindi si Aling Iska, ang kanyang lola. Halika na, Laika. Sige po, Lola Iska. Hindi naman nakaimik si Eldon at hindi rin nakakilos sa kanyang kinatatayuan sapagkat unang beses iyon na nabali ang kanyang gayumang barang. Natawa naman si Carl na nilapitan ng kaibigan, sabay tapik nito sa balikat. Napayuko naman si Eldon na may malaking katanungan sa kanyang isipan. Ayos lang yan, may ibang araw pa naman eh. Bigla lang kasing lumitaw ang asungot na matandang iyon. Ang ganda na kaya kanina ng titigan niyo. Maski anong pampalubag-lobang sabihin ni Carl sa kaibigan ay hindi pa rin ito mapanatag. Para malibang ay naghanap na lamang si Carl ng magandang babae sa paligid habang sila ay naglalakad. Mula sa pumaradang bus ay may nakita naman silang bumaba at dahil nga sa may itsura at mukha ring yayamanin ay dali-dali itong nilapitan ni Eldon. At pagkalad lamang ng kamay ng binata ay naging nobya niya na ito at napasunod sa kanyang mga gusto. Gaya ng dati ay dinala nila ito sa masukal na parte ng damuhan at dito nila ito inihiga saka inumpisang pagsamantalahan. Nang matapos sila ay hinututan ni Eldon ng pera ang babae na kusa naman nagabot at nakangiti pa itong inaayos ang kasuotan. Pagkatapos gawaran ng isang halik ni Eldon sa labi ang babae ay kusa na ito nagpaalam at umalis. Napapailing na lamang si Carl sapagkat ganun lang nila kabilis na nakuha ang kursonada nila. Nagtataka tuloy siya kung anong meron sa kanyang kaibigan na wala sa kanya. Samantala, Mabuti na lamang apo at sinundang kagad kita. Mayroon kasi akong nasagap na presensya ng isang klase ng mambabarang na ginagamit pang dayuma. Itim na mambabarang ang kamuntikang kamabiktima kanina. Ibig na pong sabihin, Lola, may alam sa karunungang itim ang Eldon na yon? Kaya pala habang nagkakatininan kami kanina, nararamdaman ko na tila humahanga ako sa kanya. Subalit panandalian lang kasi hinawakan niyo ako sa kamay. Dahil lang paghawak ko sa iyo kanina, apo, ay may pangontra. Umusal muna ako ng isang orasyon bago ko hinawakan ng braso mo. Dalian mo na, magtatanghali na. Tiyak na hapon na tayo nito makakakain. Maglilinis pa tayo sa nilipatan nating bahay. Sige po, Lola Iska. pagka-uwi imbes na magluto o maglinis ang matandang babae, ay dumiretso ito sa loob ng kanyang kwarto. Nangunot naman ang noo ni Laika, pero ipinagkibit balikat na lamang niya iyon. Nagpunta siya sa may kusina, sa kanya isinalang sa apoy ang ulam nilang karne na ilalaga, at nang magawa niya iyon ay nagsalang na din siya ng bigas bago bumalik ng paglilinis. Halos matapos na ng dalaga ang lahat ng gawain bago lumabas ng kwarto si Lola Iska.
May dala na itong kwintas na kaagad iniabot sa kanyang apo. Ano po ito, Lola? Mabisang pangontra yan sa gustong manggayuma sa iyo, apo. Kapag muli kang nilapitan ng Eldon na iyon at bala kanyang barangin ay tiyak na magsisisi siya at hindi na siya muling makapambibiktima pa. Alam ko at nararamdaman ko na marami ng babae ang nasisira niya ang dangal dahil itim ang kandila ng kanyang karunungan. Hindi kagaya ko na pula at mas malayong malakas kumpara sa kanyang kakayahan. Salamat po, Lola Iska. Tara na po, kumain na tayo. Mukhang malambot naman na ang buto ng karne. Este ang ulam nating karne. At kung hindi man, pagtsagaan na lang muna natin ang repolyo at sabaw. Ano pa nga ba ang magagawa natin, apo? Nagtawanan ng dalawa na magkasamang pumunta ng kusina. Pinagsaluhan nila kung ano ang inihain ni Laika. Sa mga sumunod na araw ay mas lalong naging agresibo sa Eldon na makuha ang dalaga. Lingid niya itong sinundan pa uwi at tinakasan pa niya si Carl na kanyang kaibigan. Malapit sa gubat na naglalakad si Laika nang bigla siyang habulin ni Eldon. Tinitigan niya sa mga mata ang dalaga, subalit biglang nanlabo ang kanyang paningin. Napasigaw siya ng malakas nang biglang kung ano, may gumagalaw na pilit lumalabas sa kanyang mga mata. Hindi niya mawari kung ano ang mga iyon dahil nanlalabo ang kanyang paningin. Itinulak naman siya ni Laika na punong-puno ng pandidiri. Mga maliliit na uod kasi ang lumalabas sa mata ng binata na nagdulot ng sobrang pananakit. Dugo na rin ang kanyang mga iniluluha, kaya patakbo siyang iniwan ni Laika. Panay ang hingi niya ng tulong at mabuti na lamang ay nakita siya ni Carl makalipas ang ilang oras. Pambira, Eldon. Ano ang nangyari sa'yo? Bakit ka nagkaganyan? Dito na pinagtapat ni Eldon ang nalalaman niya sa karunungang itim. Nabigla man pero mas nanaig pa rin ang pagiging kaibigan dito ni Carl. Imbis sa pagamutan ay sa tinitirahan ng maglolang Iska at Laika nagpatid si Eldon. Alam niyang may alam din ng dalawa sa kababalaghang nangyayari sa kanya. Nais niyang humingi ng tawad sa mga ito. Gusto niya magsisi sa mismong harap nila na punong-puno ng senseridad. Inakay siya ni Carl papunta doon at naabutan naman nila ang maglola na tila ba hinihintay ang kanilang pagdating. Ang karunungan ay hindi dapat gawin sa kasamaan. Marahil ay nabulag ka ng kapangyarihan, kaya ngayon ay tuluyang ka nang walang makita. Lola Iska, alam kong mahirap itong paniwalaan. Pero bukal po sa puso ko ang paghingi ng tawad. Nagawa ko lamang ito dahil totoong mahal ko ang apo nyo. Maawa naman po kayo sa kaibigan ko, Lola. Ibalik niyo na po ang paningin niya. Pangako po, sabay kami magbabago. Hindi na kami gagawa ng masama. Wala sa akin ang desisyon kung hindi nasa inyo na mismo ang magiging kapalaran ninyo. Kung tuluyang kayo magbabago, ay maaaring magamot ang iyong mga mata, Eldon. Pero kung hindi ay tiyak na magiging pagkain ka ng mga uod na bara at pati ikaw, Carl. Pabubulok ang inyong mga laman kung babalik ka sa pagiging salbahe mo. At sana ay matutuhan niyo na ring rumispeto sa mga babae. Gumalang at maging responsable na sa buhay. Kapag gumaling ka, Eldon, at binigyan kita ng karapatan na ligawan ako, pero hindi ibig sabihin nun ay makukuha mo na ang matamis kong oo. Tayo na po sa loob ng bahay, Lola. Inalalayan ng dalaga na pumasok ang kanyang lola. Walang nagawa ang dalawang binata kung hindi ang umalis at baguhin ang mga sarili. Lumipas lamang ang halos isang buwan ay nanumbalik na si Eldon sa dati niyang kalusugan. Nakakakita na siya at sa tulong ni Carl na hindi siya pinabayaan ay hindi siya dinapuan ng ibang karamdaman. Pinatunayan ni Eldon na karapat dapat siya sa pagmamahal ni Laika at sa lumipas na ilang taon ay tuluyan na silang naging mag-asawa at nagkaroon ng mga anak. Pati si Carl ay nakabuo na rin ang kanyang naging pamilya. Kaya ngayon ay parehas na silang masaya. Kapag naaalala nila ang mga katarantaduhan nila noong mga binata pa sila,
ay kaagad silang nagpupunta ng simbahan para magdasal. Hindi na sila bumalik pa sa dating wisyo at si Eldon ay tuluyan na niyang ibinaon sa limot ang kanyang karunungang itim. Dahil ayaw niyang manahin ito ng kanyang mga magiging anak at baka gawin pa nila ang ginawa nila na labis nilang pinagsisihan. Hanggang dito na lang po ang aking storya, mga kalakbay. Punta na po tayo sa pangalawang kwento. Magandang araw, Sir Proy. Itago niyo na lamang po ako sa pangalang Berting. Naninirahan ako sa isang bayan ng Bukidnon. Ang pangyayaring aking ibabahagi ay nangyari noong 1962. Ngunit bago po yon, Sir Proy, ibabahagi ko sa inyo kung paanong nagsimula ang lahat at kung sino talaga ako. Lumaki ako sa poder ni Ama. Bata pa lang kasi ako ay naghiwalay na silang dalawa ni Nanay. Iyon ay dahil sa ayaw ni Nanay ng trabaho ni Tatay bilang isang mangangaso at antingero. Gusto kasi ni Nanay maging marangya ang buhay at ang buong akala niya kapag naging asawa niya si Tatay ay makakamit niya yon. Subalit nang ipinanganak niya ako at hanggang sa lumaki ay nagsisisi si Nanay. Dahil ilang taon na raw ang kanyang hinihintay ay walang pagbabago sa kanilang pagsasama ni Tatay. Labis akong nasaktan sa kanilang paghiwalay na dalawa. Sir Proy, bata pa lang kasi ako noon. Siguro nasa 11 taon pa lang. Gusto ko kasi na buo ang pamilya ko at ayaw kong mag-away sina Nanay at Tatay. Pero ang laki ng ipinagbago noon nang iniwan ni Nanay si Tatay. Kilalang matapang at tagapagtanggol sa aming baryo si Tatay Paco. Pero pagdating kay Nanay, mahina siya at hindi kayang lumaban. Noong mawala sa amin si Nanay, labis ang lungkot at pagguho ng mundo niya. Halos araw-araw lamang siyang nakakulong sa loob ng silid. Lalabas lang siya tuwing mangangaso o kaya ay gampanan ng tungkulin niya bilang isang antingero. Hindi naman niya ako pinabayaan. Naging mabuting ama at ina siya para sa akin. Kaya masasabi ko naman na maswerte pa rin ako kahit na wala si Nanay sa buhay namin. Halos 1 taon na malungkot si Tatay hanggang sa paunti-unti bumabalik na rin ang sigla niya at lakas. Naisip ko na siguro na pagtanto niya na naroroon pa ako at handa siyang damayan sa lahat ng bagay. Lalo na noong nagkaroon ako ng interes sa pagiging isang antingero. Isa kasi akong tipong bata na makulit. Palatanong kahit na sa kaunting bagay na nalalaman o nakikita ko. Sinabi sa akin ni Tatay na ang pagiging isang antingero daw ay kinakailangan ng tibay ng katawan at loob. Bata pa lang daw ako kaya't hindi pa raw pwede sa akin ang bagay na iyon. Saka na lamang daw niya ako tuturuan kapag lumaki na ako at nasa tamang edad. Kaya kung wala sa bahay si Tatay, ay mag-isa akong nag-eensayo. Ginagaya ko ang mga galaw niya sa tuwing napapanood ko siya sa pagsasanay sa likod ng bahay namin. Pinalakas ko ang aking katawan at ang aking kalooban. Naalala ko pa ang sabi ni Tatay sa akin. Kinakailangan mo raw na magkaroon ng mabuting kalooban at buo sa aking loob na tulungan ng ibang tao. Sa ganoon daw na paraan ay matatalo ang kasamaan sa buong mundo, lalo na ang mga aswang daw na nagtatago sa dilim. Marami kasing aswang sa lugar namin. Nagtatago sila sa dilim at naghihintay ng pagkakataon na sumalakay, lalo na sa mga taong walang kalaban-laban. At yun daw ang dahilan, sabi ni Tatay Paco, kung bakit nagkaroon ng mga antingero, albularyo at iba pang mga may kakayahan na puksain ng kadiliman. Ang tingin ko noon kay Tatay ay isang mandirigma. Nalaman ko rin sa kanya na marami na siyang napatay na mga aswang. At ang ilan sa mga ito ay nagbagong buhay dahil nakumbinsi niyang magpagamot sa mga albularyo. Pero hindi raw talaga maiwasan na mayroong mga aswang na pinipili ang maging masama. Hindi naman daw niya masisisi ang mga ito dahil nga nagkakaroon ng lakas ang isang tao
kapag tuluyan na naging aswang. Isang gabi noon, pinakita sa akin ni tatay ang kanyang mga anting-anting. May dalawa siyang anting-anting na siya raw nagpoprotekta sa kanya laban sa pakikipaglaban sa mga masasamang aswang. Pinamana pa raw iyon sa kanya ng kanyang ama na si Lolo Quinto. Isa rin na malakas na antingero si Lolo Quinto at hindi raw ito basta-bastang natatalo noon. Pinagmasdan ko ang anting-anting ni tatay. Tinawag niya yung anting-anting ni San Benito at dahon ng luwaan. May kakayahan ng San Benito na palakasin ang kanyang buong katawan. Pakilusin siya ng mabilis para labanan ng mga aswang. At ang dahon naman daw ng luwaan ay may kakayahan na pahilumin ang kanyang mga sugat at pagalingin ang kanyang sakit. Doon ko napatunayan na totoo ang sinasabi ni tatay. Dahil kahit na kailan, hindi ko siya nakitang may natamong sugat mula sa pakikipaglaban. At hindi man lang siya dinadapuan ng sakit kahit na kailan. Tuwang-tuwa naman ako habang nakatitig sa kanya noon at pinangarap ko na gusto kong maging isang tulad niya balang araw. Simula noon ay pinilit ko si tatay na sanayin niya ako at turuan sa pakikipaglaban. Tuwang-tuwa siya dahil sa kakulitan ko pero hindi niya ako pinayagan. Ngunit hindi ako tumigil hanggang sa pumayag siya. Simula noon sabay na kaming nag-eensayo na dalawa. Tinuruan niya akong makipaglaban at kung paano gamitin sa tama ang mga anting-anting. Tinuruan niya rin ako kung paano ang mga ito dasalan at kung paano isagawa ang ritual para mas lumakas pa iyon. Maraming ritual na itinuro sa akin si tatay. Kabilang na roon ang pagwawalang bisa sa kakayahan ng itim na perlas ng aswang. Pagkuha ng itim na perlas sa katawan ng aswang at ang paggamot dito para bumalik sa normal na tao. Lahat ng iyon ay itinuro sa akin ni tatay at wala siyang kinaligtaang kahit na isa. Noon ko rin napagtanto na inihahanda na pala niya ako para sa pagmana ng kanyang tungkulin. Isang gabi noon, umuwi si tatay na hinang-hina. Binata na ako noon at nasa tama ng pag-iisip. Iniwan ko ang aking paggawa ng apoy sa kusina at agad ko siyang nilapitan. Humingi si ama ng tubig na agad ko namang sinunod. Noong makainom na siya, ay napabuntong hininga na lamang ito. Tinanong ko kung anong nangyari sa kanya at sinabi niya sa akin na nakaharap niya ang isang malakas na aswang. Hindi raw niya ito basta-basta matalo. Isa itong aswang na gabunan. Malakas at malaki ang pangangatawan. Bukod pa raw doon ay meron itong malakas na itim na perlas na makapangyarihan din. Kinakailangan daw niyang paghandaan ng pagharap dito at hindi siya papayag na matalo ng aswang na gabunan. Dahil kapag nangyari iyon, mapapahamak ang ilang tao roon sa aming baryo. Sinabi ko naman kay ama na handa ko siyang tulungan pero marin siyang umiling. Hinawakan niya ako sa aking balikat at tinitigan sa aking mga mata noon. Hindi pa ito ang oras para sa iyo, anak. Kailangan kong tapusin itong misyon ko bago ko ibigay sa iyo ang aking tungkulin. Matanda na rin ako at hindi na kaya ng katawan ko. Kinakailangan na rin ng bagong tagapagmana ang aking mga anting-anting. At kapag darating ang araw na iyon, ipapasa ko sa iyo ang lahat sa tamang panahon at oras. Tumango naman ako sa sinabing iyon ni ama at itinatak ang lahat sa aking isipan. Tinulungan ko siya ng gabing iyon na magpahinga. Halos 2 araw na nagsasanay si tatay at nagpalakas ng kanyang katawan. Buong gabi rin siya nagdarasal para palakasin ng kanyang espiritual. Hanggang dumating ang araw kung saan haharapin niyang muli ang aswang na hukluban. Labis ang pag-aalala ko noon sa kanya, sa kanyang kaligtasan at sa kung baka may mangyari sa kanyang masama. Pinilit ko siyang samahan pero hindi siya pumayag. Pinanatili niya ako sa bahay at mariin niyang ibinilin sa akin na kahit anong mangyari at kapag hindi pa rin siya umuwi, hindi ako aalis ng bahay.
Nangako ako sa kanya na gagawin ko ang kanyang bilin. Ngumiti sa akin noon si tatay at niyakap ako ng mahigpit. Hindi ko akalain na iyon pala ang araw na kinatatakutan ko. Halos mabaliw ako sa kakahintay sa bahay kay tatay. Bawat oras na pumapatak noon ay kinakabahan ako para sa kaligtasan niya. Hindi rin ako tumigil sa pagdarasal na sana ay makauwi siya ng ligtas at walang nangyari sa kanyang masama. Nakatulugan ko ang paghihintay sa kanya at nagising na lamang ako nung kinaumagahan. Lalong binundol ng kaba ang dibdib ko noon nang wala pa rin bakas si tatay Paco sa loob ng aming bahay. Naghahanda na ako noon para umalis at hanapin siya kung saan siya naroroon nang marinig ko ang kanyang boses. Malakas siyang sumisigaw at tinatawag ang pangalan ko. Agad akong tumakbo papunta sa labas ng bahay at hinanap siya ng mga mata ko. Ganoon na lamang ang panlalaki ng mga mata ko at ang pagsinghap nang makita ang kalagayan ni tatay. Puno siya ng pasa at may sugat sa kanyang tagiliran. Lumapit ako sa kanya at inalalayan siya. Pagdating sa loob ay agad kong ginamot ang kanyang sugat. Tinanong ko siya kung ano ang nangyari at masaya niyang ibinalita sa akin na natalo niya ang aswang na gabunan. Pero hindi rin daw niya inaasahan na tatablan siya ng mga atake nito. Gagaling din naman daw ang kanyang sugat, pero mabagal nga lang daw dahil sa ginawa ng aswang na gabunan. Pagkatapos kong gamutin noon si tatay, ay pinapahinga ko na siya sa kanyang silid. Lumipas ang mga araw at napansin ko na ang panghihina ni tatay. Bigla siyang pumayat at nahihirapan na sa pagkilos. Kaya't pinapakain ko na lamang siya at inaalalayan sa paglalakad kung patungo siya sa banyo. Isang gabi noon, habang pinupunasan ko siya, bigla niya akong kinausap. Hinawakan niya ang aking kamay sa kape ni si Leon. Ilang sandali pa ay hinubad niya ang kanyang suot na 2 anting-anting at ibinigay iyon sa akin. Hindi ko napigilan ng pag-iyak ng tahimik hanggang sa tuluyang ko nang hinayaan na kumawala ang mga luha na aking pinipigilan. Alam ko na kasi ang mangyayari kay tatay. Oras na ibinigay niya na sa akin ang anting-anting. Pinatong ni tatay ang kanyang kamay sa aking ulo at dinasalan ako. Pagkatapos noon ay ngumiti siya at sinabihan akong tandaan ko ang lahat ng mga bilin at pangaral niya. Tumango ako ng sunod-sunod at nagpasalamat sa kanya. Isang yakap ang ibinigay ko kay tatay noon. Ninamnam ko ang bawat sandali na may natitira pa sa kanyang oras. Sinabi ko ang lahat ng mga gusto kong sabihin sa kanya at kung gaano ako kaswerte dahil siya ang aking naging ama. Sinabi ko rin sa kanya kung gaano ko siya kamahal at pinapahalagaan. Labis naman ang tuwa ni tatay nang marinig niya ang sinabi ko. Wala na raw siyang dapat na ipag-alala kahit naiwan niya ako. Dahil kaya ko na raw na tumayo sa aking sariling mga paa. Masaya rin daw siya dahil napalaki niya ako na may prinsipyo, pagmamahal at malasakit sa kapwa. Matapos sabihin ni tatay ang lahat sa akin, ay unti-unti na niyang ipinikit ang kanyang mga mata. Tuluyan na siyang nawalan ng hininga noon. Sir Proy, halos naubusan na rin ako noon ng hininga dahil sa sobrang pag-iyak ko at sigaw. 3 araw lamang ang ginawa kong paglalamay kay tatay. Pagkatapos noon ay nilibing na namin siya sa may sementeryo. Dumaan ang mga araw na wala pa rin akong lakas dahil naiisip ko pa rin ang pagkawala niya. Hanggang sa napanaginipan ko siya na kinausap ako. Kinakailangan ko raw na maging malakas at ipagpatuloy ang tungkulin na iniwan niya sa akin. Dahil doon ay pinalakas kong muli ang aking loob. Sinanay ang aking sarili at naging isang antingero na tulad niya. Lumipas ang ilang taon at marami na rin akong nakasagupang mga aswang. Mas lalo lamang lumakas ang aking mga anting-anting dahil sa aking pakikipaglaban. Taong 1972 ay nagtrabaho ako noon bilang isang kartero sa isang koreo sa aming bayan. Ang trabaho ko ay ang tumanggap ng mga sulat sa koreo
at ang dalhin ito sa mga kabahayan na pinagdalhan ng sumulat. Yun ang trabaho ko araw-araw, sakay ng aking bisikleta. Malaking tulong din ang trabaho ko na iyon para malaman ko rin kung sino ang mga aswang sa aming bayan. May isa akong kaibigan na itago ko na lamang sa pangalang Alab. May itsura siya at masyadong mahilig sa mga babaeng magaganda. Hindi ko alam kung sa pagkatao na lang ba yun o sadyang katuwaan lang niya. Isang umaga noon, naabutan ko siyang nagbabasa ng mga sobre habang nilalagay niya iyon sa loob ng kanyang bag. Mukhang nauna siya sa akin sa pagpasok. Bumugas siya ng usok mula sa paghit-hit ng tabako. Agad ko naman siyang binatukan dahil pinakaayaw ko talaga sa lahat ay ang paglanghap sa usok ng tabako. Nagulat naman siya sa ginawa ko at inis akong sinipa. Pero agad ko iyong inilagan. Tawang-tawa ko sa itsura niya. Inirapan na lamang niya ako sa kainilingan. Tinanong ko na rin siya ng mga sandaling iyon kung marami kaming pagdadalhan ng sulat. Tumango naman si Alab sa akin at sinabi niya na nasa kabinet ko na ang mga sulat na kailangan kong ibigay sa araw na iyon. Kinuha ko naman iyon at nilagay sa aking bag. Base sa kapal ng mga sobre, mukhang nasa bilang 50 ang pagbibigyan ko noon. Paglabas ko ng koreo, ay naroon na si Alab at naghihintay sa akin. Sabay kaming umalis na dalawa sakay ng aming bisikleta. Pare, nabalitaan mo ba yung usap-usapan ngayon sa bayan natin? Tanong sa akin ni Alab habang papasok kami sa isang baryo. Oh, bakit? Ano bang balita? Tanong ko naman pabalik sa kanya. Balitang-balita na kasi ang isang tao na natagpuan sa kanilang gubat na nawawala ang lamang loob. Hindi pa malaman kung ano ang kumain. Pinag-iinalaan na baka aswang ang may gawa. Pero ilang taon na ang lumipas simula noong mawala ang mga aswang. Bakit kaya bumalik na naman sila? Hindi ko naman nasagot si Alab sa kwento niyang iyon. Nauwi ako sa malalim na pag-iisip nang marinig ko ang sinabi niya. Ilang taon na rin simula noong may napatay akong aswang. Simula noon ay wala nang umaligid na alagad ng kadiliman sa aming bayan. Akala ko nga ay naglaho na silang tuluyan dahil maski ang aking mutya noon ay wala nang maramdaman. Humigpit ang pagkakahawa ko sa aking bisikleta at binilisan ng pagpedal. Takang-taka naman sa akin si Alab. Ilang beses niya rin akong tinawag pero hindi ko na siya pinansin. Naghiwalay na lamang kaming dalawa nang tumungo siya sa ibang baryo at ako naman ay sa iba. Bawat punta ko sa mga bahay para ibigay ang sulat ay hindi ko maiwasan ang makiramdam. Nagbabaka sakali ako na baka isa sa mga ito ay aswang. Mayroon kasi talagang aswang na nagtatago sa dilim at mayroon naman na tao ang anyo sa araw at nag-iiba ang anyo sa gabi kapag gusto na maghanap ng kanilang biktima. Nalalaman ko rin kapag ang kaharap ko ay isang aswang dahil agad na nagiinit ang aking anting-anting. Pero nang matapos ang buong araw na iyon sa paghatid ko ng sulat, ay wala akong ibang naramdaman. Hindi na ako bumalik ng bayan sa araw na iyon at tuluyan na akong umuwi sa bahay. Pagkarating ko sa bahay ay agad akong nagsimulang magsagawa ng ritual para malaman ko kung saan nagtatago ang aswang. Ngunit maski sa malinis na tubig at sa isang patak ng kandila, ay wala ko roong nakitang impormasyon. Doon ko napagtanto na magaling magtago ang aswang na siyang may biktima na naman sa aming bayan. Tumungo naman ako sa bakuran saka nagsanay ng aking sarili. Kinakailangan ko rin maganda dahil lalabas ako sa gabi. Iyon na rin ang hudyat na hinihintay ko para muling manumbalik sa aking tungkulin. Sa kalagitnaan nun ng aking pagsasanay, ay narinig ko ang boses ni Alab na tinatawag ako. Nilingon ko siya. Agad naman siyang kumaway nang makita ko. 5:00 na iyon ng hapon at kung uuwi pa siya sa kanila ng mga sandaling iyon, panigurado na aabotin siya ng dilim sa daan. Agad ko siyang nilapitan at tinanong kung ano ang kanyang ginagawa.
Sinabi niya naman sa akin na masyado raw siya nag-aalala dahil hindi ko raw siya nasagot kanina. Napahilamos na lamang ako sa aking mukha ng mga sandaling iyon. May dala pa siyang karne ng baboy na binili pa raw niya sa bayan. Niyaya niya akong mag-inuman kaming dalawa at damayan ko raw siya dahil nakipaghiwalay sa kanya ang kanyang nobya. Tinawanan ko siya ng mga sandaling iyon. Hindi kasi ako makapaniwala na iiyakan niya ang isang babae. Kilala ko si Alab na maraming mga babae. Marami siyang mga nagugustuhan. Madali siyang maakit sa mga magaganda. Kaya hindi ko na rin mabilang sa mga daliri ko kung ilan na ang lahat, pati na ang mga hiwalay na. Biniro ko pa nga si Alab na huwag niya na akong lokohin dahil alam ko na makakakita na naman siya ng panibago sa mga susunod na araw. Ang sabi naman niya ay huwag ko na raw siyang pakialaman at bukingin. Kailangan niya lang daw magmukhang bigo para makahanap na naman ng bagong babae. Hindi ko na siya pinakinggan at hinila ko na siya patungo sa loob ng bahay. Kumuha ako ng 2 bote ng lambanog. Gulat na gulat sa akin si Alab nang makita niya ang nilagay kong 2 bote sa ibabaw ng lamesa. Biniro pa niya ako na baka raw gusto ko na siyang lasingin ng gabing iyon. Noong sinagot ko siya na oo, ay labis ang tawa niya, parang kinikiliti siya ng kung sino. Sa kalagitnaan naman ng inuman namin ni Alab, ay bigla na lamang akong nakaramdam ng pag-init ng aking suot na anting-anting. Tumayo ako mula sa aking kinauupuan at pinatalas ko ang aking pakiramdam ng mga sandaling iyon. Nagulat na lamang ako nang bigla kong hilain ni Alab pabalik sa aking upuan. Kung hindi sana ako hinila ni Alab sa mga oras na iyon, ay paniguradong nalaman ko na kung nasaan naroon ang aswang. Tawang-tawa naman si Alab at may kung ano-ano siyang sinasabi sa akin na hindi ko maintindihan. Lasing na siya at mukhang wala na sa sarili. Pinainom ko sa kanya ang natitirang laman ng lambanog para tuluyan na siyang malasing. Sa parang iyon ay makakakilos ako ng maayos. Naalala ko ang sinabi sa akin ni Ama noong nabubuhay pa siya. Lumalabas daw ang aswang at nagpaparamdam tuwing kadiliman at kabilugan ng buwan. Ngunit sa gabing iyon, hindi bilog ang buwan, pero sigurado ako na lalabas ang aswang na siyang nag-aasik na naman ng lagim sa buong bayan namin. Nasa isip ko noon na kapag hindi ko pa siya nahanap o nahuli, panigurado na marami na naman ang magiging kanyang biktima. Tinignan ko si Alab noong tuluyan na siyang nakatulog dahil sa kalasingan. Ginabayan ko siya sa paglalakad papasok sa loob ng bahay at pinatulog ko siya sa aking silid. Naglagay ako ng asin, bawang at buntot ng pagi sa bintana at maging pinto. Dinasalan ko rin si Alab para bigyan siya ng proteksyon laban sa mga aswang kapag aalis na ako. Ang iba kasing aswang alam kung nasaan ako nakatira at minsan ay sinalakay nila ako sa kalagitnaan ng gabi at ayaw kong mangyari iyon sa aking kaibigan. Noong matapos kong bigyan ng dasal si Alab, ay lumabas na ako sa aking silid at tumungo sa sala. Kinuha ko ang aking mga gamit na kakailanganin sa paghahanap sa aswang. Ikinabit ko sa aking baywang ang isang punyal na pinagawa ko sa isang panday. Dinasalan ko ang punyal na iyon para magkaroon ng bisa, gaya ng itinuro sa akin ni Tatay Paco noong nabubuhay pa siya. Isa iyong ritual na tanging kami lamang na mga antingero ang nakakaalam. Sir Proy, kapag tatamaan ng punyal na aming dinasalan ng isang aswang, mapapaso ang balat nito na magdadala ng sobrang sakit sa kanila. Mababawasan nun ang kanilang lakas at sila ay manghihina. Nagdala na rin ako ng baston na gawa sa metal. Malansa iyon sa aswang, kung kaya't iyon ang aking gamit. Binigyan ko rin yun ng dasal para may panlaban ako sa mga aswang na makakaharap ko. Noong masigurado kong handa na ako, lumabas na ako ng bahay. Sinarado ko muna ang mga bintana sa kapinto. Nilamon na ng kadiliman ng buong paligid at nagsimula na naman ang oras para sa mga nilalang na nagtatago sa dilim. Rinig na rinig ko ang kuliglig sa buong paligid.
Mas lalo yung nakakabingi sa aking pandinig. Ilang sandali pa ay nakarinig ako ng malakas na huni ng isang baboy. Nasabi na ni tatay sa akin ang mga iba't ibang uri ng aswang at base sa aking narinig na iyon, isang awok na aswang ang aking makakalaban ng gabing iyon. Sunod-sunod na kaluskos ang aking narinig mula sa isang parte ng kagubatan. Tumungo ako roon pero wala akong nakita. Lumipat na naman ang kaluskos at huni ng baboy sa kabilang parte. Palakas na ng palakas ang kanyang huni na para bang napakalapit na niya sa akin. Ngunit hindi man lang niya ako malapitan. Marahil ay nalalansan siya sa dala kong baston na panlaban sa kanya. Lumabas ka at magpakita ka sa akin. Huwag kang magtago sa dilim, aswang. Harapin mo ako. Sigaw ko sa nilalang. Isang malakas na manahuni ng baboy ang aking narinig pagkatapos ko itong sigawan. Para bang galit na galit siya at gusto na akong salakayin pero hindi niya magawa-gawa. Mabilis kong hinagis ang aking hawak na baston sa pinagmulan ng kaluskos. Tumungo ko sa pinagbagsakan nito pero wala akong naabutan doon. Naramdaman ko na lamang ang pagtaasa ng aking balahibo sa batok. Nang lumingon ako ay isang malaking itim na baboy ang sumalakay sa akin. Susunggaban na sana niya ako noon, Sir Proy. Pero mabuti na lamang at nahawakan ko na agad ang aking baston at pinangharang yun sa kanyang mahaba at matulis na mga pangil. Naglalaway ang baboy na itim. Nanlilisik ang mga pula nitong mga mata at sumisingaw ang malansa nitong amoy, lalong-lalo na ang hininga nito. Naglabang kami ng lakas na dalawa. Pinipilit niyang abutin ang aking leeg pero hindi ko siya hinayaan na sunggaban ako. Hinugot ko ang aking buong lakas at malakas ko siyang sinipa sa kanyang tiyan. Nilipad siya sa ere at bumagsak sa kakahuyan dahil sa lakas ng pagkakasipa ko. Agad naman akong tumayo at humanda sa pagsugod niyang muli. Mabilis na tumayo ang aswang na awok mula sa pagbagsak nito. Umungol siya ng pagkalakas-lakas. Ipinapahiwatig niya sa akin kung gaano siya kagalit sa ginawa ko. Pero nginitian ko lamang ang aswang at tinawanan ng bahagya. Sinubukan ko siyang galitin pang lalo ng mga sandaling iyon sa pagtatanong kung saan ang aswang na may gawa noon sa kanya. Ngunit hindi siya sumagot. Mabilis siyang sumugod patungo sa akin para na naman sunggaban ako. Hindi ako makapaniwala sa bilis at lakas ng aswang ng mga sandaling iyon. Noon ko lang din napansin na napakaliwanag na pala ng buwan, kung kaya't malakas na ang aswang na awok. Ikaw ba ang bagong salta na aswang sa bayan namin at naghahasik ng lagim? O pinag-utusan ka lang ng aswang na may gawa nito sa'yo? Mukhang bago ka pa lang sa pagkaaswang mo. Hindi mo pa alam kung paano gamitin ang kapangyarihan mo. Wika ako sa nilalang. Hindi naman ako pinansin ng aswang na iyon. Pero nararamdaman ko na gustong-gusto niya akong salakayin. Naglalaway siya at umuungol. Sa mga nasaksiyan ko ay mukha siyang walang alam at nagpapatangay lamang sa kanyang pagkaaswang. Ibinaon ko sa lupa ang aking baston na hawak. Pinagtagpo ko ang aking dalawang palad at ipinikit ang aking mga mata. Isang salitang Latin ang aking binigkas ng malakas at umatungal ang itim na baboy. Indikasyon na nasasaktan siya. Ipinagpatuloy ko ang ritual na aking ginagawa. Tinapos ko ang buong dasal habang hindi ko pinapansin ang pagwawala ng aswang na awok. Kinuha ko naman sa aking bulsa ang isang langis at tubig na aking dinasalan. Iminulat ko ang aking mga mata ng sandaling iyon. Kitang-kita ko ang pangingisay ng aswang na awok sa kinahihigaan nitong lupa. Bumabalik ang anyo nito sa katawan ng tao at bumabalik din sa anyong baboy na itim. Hindi na ako nag-aksaya pa ng oras at mabilis kong ibinuhos sa aswang ang langis at tubig na aking dinasalan. Mas lalong sumigaw ang aswang na puno ng sakit at bigati. Hinintay ko na matapos ang kanyang pagbabalik sa dating anyo habang patuloy ko siyang dinadasalan. Pagkatapos nun, inuluwal niya ang isang itim na perlas. Tinitigan ko iyon at parang may kung anong enerhiya ang humahatak sa akin na kunin iyon at lunukin.
Ngunit hindi ako rito nagpadala. Kinuha ko ang aking punyal at itinusok ang matulis na parte nun sa itim na perlas. Nabasag ang itim na perlas at sa pagkurap ng aking mga mata ay naging abo yon. Ibinalik ko ang punyal sa aking baywang at tinitigan ng lalaki na walang malay. Tumayo ako mula sa pagkakayo ko at hinugot ang aking baston na metal. Hinila ko ang lalaki na walang malay at dinala siya sa isang puno para ipasandig siya roon. Dinasalan ko pa siya ng 2 beses. Wala na akong maramdaman na mabigat sa kanya. Hindi ko na maramdaman ang kanyang pagkaaswang. Nasira ko na ang itim na perlas na isinalin sa kanya ng aswang na bangkilan. Magigising na lamang siya na walang maalala. Iniwan ko ang lalaki na nakasandig sa punong kahoy. Wala na rin sa kanyang makakagalaw dahil nadasalan ko na siya at nagawa ng ritual. Ang inaalala ko ng panahon na yon ay kung paano ko mahahanap ang aswang na bangkilan at kung saan ito nagtatago. Nilakbay at sinuyod ko ang buong baryo namin. Nagpunta rin ako halos sa ibang baryo para hanapin ang aswang na bangkilan pero hindi ko ito natagpuan. Sa hinuha ko ay nagtatago ito para hindi siya agad mahuli at hinayaan niya ang kanyang mga bagong sinalina ng kanyang pagkaaswang ang magtrabaho para sa kanya. Pagkatapos ng paghanap ko ay umuwi na rin ako ng bahay. Naabutan ko pa rin si Alab na mahimbing ang tulog. Lumipas naman ang ilang araw ay may nabalitaan naman ako sa aming bayan na bagong biktima ng aswang. Ang sabi ng ilan ay baka raw may grupo ng mga tao na kumukuha ng laman loob ng tao para ibenta. At ang iba naman ay sinasabing dahil sa gutom ay baka naging halimaw na ang iba. At ang ilan sa kanila ay pinaniniwala na isang aswang ang may gawa nun. Okupado ang isip ko ng mga sandaling iyon nang bigla na lamang akong gulatin ni Alab. Halos sakalin ko siya dahil sa gulat. Tawang-tawa naman siya at mukhang hindi na malungkot mula sa paghihiwalay nila ng kanyang dating nobya. Noong tanungin ko siya ay hindi na nga ako nagkamali. May bago na naman siyang kinikita na babae. Ang babae raw ay nagngangalang Pinyang. Bagong lipat lang daw nito sa aming bayan at kasalukuyan daw na naninirahan sa kanilang baryo. Napakaganda raw ni Pinyang. Malarosas daw ang pisngi nito at mga labi. Kasing kulay ng singkamas ang balat nito at nakakaakit kung tumingin. Hindi naman ako naniwala kay Alab nang sabihin niya iyon sa akin. Para kasi sa kanya lahat ng babae ay maganda at ganoon niya ilarawan. Noong sinabi ko sa kanya na hindi ako naniniwala, ay labis ang inis niya sa akin. Niyaya pa niya ako na samahan siya mamaya pa uwi sa kanilang baryo at ipapakilala niya raw sa akin si Pinyang. Hindi ako pumayag dahil abala ko sa araw na iyon. Dahil kinakailangan ko pang hanapin ang aswang na bangkilan sa buong bayan namin. Subalit talagang mapilit si Alab, kung kaya't pumayag na rin ako sa kagustuhan niya. Sigurado, Berting, kapag nakita mo si Pinyang, maski ikaw magagandahan ka sa kanya. Sambit pa ni Alab habang ngingiti-ngiti na parang baliw. Umiling naman ako sa kanya saka napangiti na rin dahil sa sinabi niya. Sige, tignan nga natin mamaya kung totoo talaga yung sinasabi mo, Alab. Hanggang sa tinapos namin ang trabaho namin ng araw na iyon. Bala ko pa sanang takasan si Alab. Subalit agad niya akong naabutan noong palis na ako. Sinabihan pa niya ako na hindi ko siya matatakasan. Wala na akong nagawa kundi ang sumama sa kanya pa uwi sa kanilang baryo. Hindi alam ni Alab na isa akong antingero. Kahit sa mga kabaryo ko ay hindi nila alam iyon. Hindi rin naman nila inaakala na mamanahin ko ang pagiging antingero ni Itay. Mas pabor yun sa akin dahil hindi malalagay sa panganib ang buhay ko kapag tago ang aking tunay na pagkatao. Hindi kasi malalaman ng aswang na ako ay isang antingero at iyon ang isa sa mga bentahe ko at hindi na sila makakatakas kung sakaling kaharap na nila ako. Dumaan muna kaming dalawa ni Alab sa kanyang bahay bago kami tumungo sa bahay ni Pinyang. Noong nasa bakuran na kami nila Pinyang, ay ilang beses pang nagtawag si Alab bago bumukas ang pinto. Lumabas nga roon ang napakagandang babae.
Kakaiba ang ganda nito at parang hindi normal. Pagkakita ko pa lang kay Pinyang ay mabigat na ang nararamdaman ko. Pero wala akong naramdaman na pag-init mula sa aking anting-anting na suot. Siniko ko naman si Alab nang patungo na sa akin na roroonan namin si Pinyang. Sinabi ko sa kanya na kailangan ko nang umalis at nakita ko na ang kanyang bagong kasintahan. Sinubukan pa niya akong pigilan at hilahin. Pero agad na akong tumakbo papalayo kay Alab. Tinatawag pa niya ako ng ilang beses pero hindi ko na siyang nilingon pa. Noong naglalakad ako pauwi sa bahay ay hindi ko maiwasan ang hindi isipin ng babae na si Pinyang. Bigla na lamang akong nag-alala para sa aking kaibigan na si Alab. Pero hindi ko na lamang iyon pinansin at baka agam-agam ko na lamang ang lahat. Pagsapit naman ng gabi ay tumungo ako sa bayan para hanapin ang aswang na bangkilan. Pero kahit saan sulok ay hindi ko ito mahanap. Parang may kakayahan itong magtago laban sa aking kapangyarihan, kaya't nahihirapan akong hanapin siya. Ilang araw pang lumipas at 3 tao na ang namatay sa aming bayan at pareho pa rin sa naunang mga namatay ang pangyayari. Labis ko ring ipinagtaka kung bakit 2 araw na rin na hindi pumapasok sa trabaho si Alab. Ang akala ko na mga sandaling iyon ay may sakit lamang siya kaya hindi siya nakapasok. Hanggang sa maging 4 na araw na ay hindi pa rin siya nagpapakita. Naisipan ko na puntahan siya sa kanila. Naabutan ko naman si Mang Ising sa labas ng kanilang bahay. Si Mang Ising ang ama ni Alab at ito na lamang ang kasakasama ng aking kaibigan. Tinawag ko si Mang Ising. Noong makita niya na ako, ay nanlaki ang kanyang mga mata na para bang takot na takot. Lumapit siya sa akin at sinabihan na umalis na ako. Nagtaka ko ng mga sandaling iyon dahil iyon ang unang beses na nangyaring pinapaalis ako ni Mang Ising. Noon kasi ay labis ang tuwa niya kapag nasa bahay nila ako. Nakikipag-inuman pa nga siya sa amin ni Alab. Pero sa oras na iyon, kakaiba ang kanyang ikinikilos. Tinanong ko siya kung ano ang problema at kung nasaan si Alab. Sinagot naman niya ako na may sakit si Alab kaya't umalis na ako. Bigla kong kinutuban ng mga sandaling iyon. Kinabahan ako para sa kaibigan ko at baka may masama nang nangyayari sa kanya. Humingi naman ako ng pasensya kay Mang Ising nang pumasok ako sa kanilang bakuran. Sinubukan niya akong pigilan nang tuloy-tuloy akong naglakad patungo sa kanilang bahay. Malapit na ako sa pinto ng kanilang bahay nang pigilan akong muli ni Mang Ising. Kitang-kita ko ang takot sa kanyang mga mata habang umiiling siya. Paulit-ulit niyang sinasambitang umalis na ako at hindi ko kailangan na makita si Alab. Biglang namutla ang mukha ni Mang Ising nang marinig naming 2 ang malakas na panaghoy ni Alab sa loob. Tinignan ko si Mang Ising saka ako napakunot ng noo. Noong hindi siya nagsalita, ay malakas kong hinila ang aking kamay mula sa kanya at tumuloy sa pagpasok sa loob ng kanilang bahay. Tumungo ako sa silid ni Alab at mabilis na binuksan ang pinto. Ganun na lamang ang pagkagimbal ko nang makita ang nangyayari sa aking kaibigan. Nakatali ang kanyang mga paa at kamay habang walang tigil ang pagkain niya ng mga laman loob at karne ng isang hayop. Itinulak ako palayo sa pinto ni Mang Ising habang litong-lito siya. Pinagpapawisan siya ng malagkit habang unti-unti niyang sinasara ang pinto ng silid ni Alab. Nilagyan niya pa iyon ng kandado. Hindi ako nakakilos sa aking kinatatayuan habang pinoproseso ko pa ang lahat ng nakita ko. Noon lamang ako natauhan nang hilahin ako ni Mang Ising papalayo sa silid ni Alab. Hindi na niya napigilan ng umiyak at sinabi sa akin ang lahat kung ano ang nangyari kay Alab. Ayon kay Mang Ising, umuwi lang daw ng gabi si Alab sa kanilang bahay mula sa bahay ni Pinyang. Nabigla na lamang daw siya nang sunggaban siya ni Alab at mukhang wala ito sa sarili. Nanlilisik ang mga mata habang naglalaway. Sa takot ni Mang Ising ay napalo niya si Alab dahilan para mawalan ito ng malay. Dinala niya sa loob ng silid si Alab para ikulong doon. Tinalian niya rin ang kamay at paa nito.
Hindi pa raw alam ni Mang Ising kung ano ang nangyayari noon kay Alab, pero malakas ang kutob niya na sinalinan ito ng pagkaaswang. Hanggang isang gabi raw ay narinig na lamang niya ang pagwawala ni Alab sa loob, at makaraan daw ang ilang sandali ay bigla na lamang itong naging isang baboy. Sa loob daw ng 4 na araw ay ganun ang nangyayari kay Alab. Humihingi ito ng tulong sa kanya, ngunit hindi rin alam ni Mang Ising kung ano ang gagawin. Binilhan niya raw ito ng hilaw na laman loob at karne ng baboy sa palengke para ipakain sa kanyang anak. Dala na rin daw sa awa niya rito. Humiling si Mang Ising sa akin na huwag kong ipagsabi ang nangyari kay Alab. Ramdam na ramdam ko ang awa at pagmamahal ni Mang Ising ng mga sandaling iyon para sa aking kaibigan. Kumuyom ang aking kamay nang maalala si Pinyang. Noon ko lamang napagtanto na kakaiba nga ang ganda nito at mabigat ang aking pakiramdam noong makita ko ito. Ang kasalanan ko ay binaliwala ko iyon. Marahil kung napagtanto ko lang na siya ang aswang na aking hinahanap, ay baka nailigtas ko pa ang aking kaibigan. Hinawakan ko naman si Mang Ising sa kanyang kamay at sinabihan siya na huwag bubuksan ang silid ni Alab hanggat hindi ako bumabalik sa kanilang bahay. Sinabi ko sa kanya na tutulungan ko siyang ibalik sa normal si Alab. Tinanong niya ako kung paano at walang paligoy-ligoy ko siyang sinagot. Nahaharapin ko ang may gawa noon kay Alab. Tumango sa akin si Mang Ising at nakita ko ang pag-asa sa kanyang mga mata ng sandaling iyon. Agad akong nagpaalam kay Mang Ising at umuwi sa aking bahay. Kinuha ko ang aking baston na metal at ang aking punyal. Nagdala na rin ako ng asin at saka bawang para kung sakaling kinakailangan ko ay magagamit ko iyon. Pasado 6:00 na nang makarating ako sa harapan ng bahay ni Pinyang. Hindi na ako nagtawag sa kanya, kundi kusa akong pumasok sa kanyang bakuran. Gulat na gulat siya nang pumasok ako sa loob ng kanyang bahay. Naglalagay siya ng lana sa buo niyang katawan at mukhang magpapalit-anyo na siya ng mga sandaling iyon. Nanlilisik ang mga mata niyang tumingin sa akin. Ang maganda niyang mukha ay unti-unting napalitan ng isang pangit na itsura. Maitim ang kanyang buong balat. Kulubot iyon at may kaunting balahibo. May mga pangil siya at naglalaway. Humaba ang kanyang mga kuko sa kamay at kanyang buhok ay parang isang pugad ng ibon. Galit na galit siyang lumapit sa akin at tinanong kung anong ginagawa ko roon sa teritoryo niya. At sinabi ko sa kanya na naroroon ako para patayin siya. Tumawa siya ng malakas at mabilis akong itinulak. Bago ko pa siya mahagip ng aking baston ay lumukso na siya palabas ng kanyang bahay. At mabilis siyang tumakbo patungo sa masukal na gubat. Napamura ko nang mapagtanto ko na malakas siya at mabilis kumilos. Noon ko nalaman na totoo nga pala ang sinabi sa akin ni tatay noong nabubuhay pa siya tungkol sa mga aswang na bangkilan. Pero alam ko rin kung ano ang kahinaan nila. Sinundan ko si Pinyang patungo sa loob ng gubat. Naabutan ko siyang nakatayo sa kapatagang parte at tila hinihintay niya ako. Agad naman siyang ngumiti nang makita akong dumating. Namayani ang kanyang malakas na halakhak sa buong gubat at parang tuwang-tuwa siya na makaharap ako ng mga sandaling iyon. Tinanong niya ako kung isa akong antingero at kung ako raw ang kaibigan ni Alab. Noong sinagot ko siya ay malakas siyang tumawa. Hindi raw niya akalain na tama ang kanyang hinala noong makita niya ako nung gabing ipapakilala sana ako ni Alab. Pero wala na daw siyang magagawa sa kaibigan ko dahil kusa na itong lumapit sa kanya. Tinawanan niya pa ako nang sabihin niyang masakit daw sa akin ang katotohanan na isang aswang na ang aking kaibigan. Hindi ako makapapayag na marami ka pang bibiktimahin, Pinyang. Papatayin kita ngayong gabi nang matapos na ang pagdurusa ng aking kaibigan. Tinawanan niya lang ang sinabi kong iyon. Pero hindi ako magpapatalo sa kanya at hindi ako nagpakain sa aking emosyon. Dahil kapag pinairal ko iyon, ay paniguradong manghihina ako. Narito ako para sa kaibigan ko, Pinyang. Ang mapatay ka ay matatapos na rin ang paghihirap niya.
Hindi ako makapapayag na may iba ka pang mabiktima. Kaya pasensya ka na. Nakaharap mo ang isang karterong antingero. Muli kong wika kay Pinyang. Galit na galit naman siyang sumugod sa akin. Sa bilis niya ay hindi ko napansin na nakalapit na pala siya sa akin. Agad kong isinangga ang baston na metal pero nalabanan niya iyon. Sinipa niya ako ng malakas sa aking tagiliran. Dahilan para tumilapon ako sa malayo. Agad akong tumayo pagkatapos kong bumagsak. Nagusal ako ng dasal para sa dalawa kong anting-anting. Nabigyan ako nito ng lakas para talunin ko si Pinyang. Hanggang sa naramdaman ko ang kakaibang enerhiya na dumaloy sa aking buong katawan ng mga sandaling iyon. Bumilis ang takbo ko patungo kay Pinyang at agad ko siyang hinambalos ng aking baston na hawak. Sa lakas ng pagkakahambalos ko sa kanya ay tumilapon siya sa kakahuyan. Subalit mabilis din siya nakatayo at agad naman akong sinugod. Nagtatagis ang kanyang matutulis na ngipin habang sunod-sunod niya akong sinuntok at sinipa sa aking buong katawan. Sinasalag ko naman ang kanyang mga atake gamit ang aking baston na metal. Hanggang sa nagkaroon ako ng pagkakataon na sipain siyang muli at tumilapon siya. Hindi ko na siya hinintay na makabangon at agad ko siyang sunod-sunod na pinalo noong tuluyan akong nakalapit sa kanya. Sigaw siya ng sigaw dahil sa sakit niyang natatamo mula sa paghampas ko. Hanggang sa mahawakan niya ang aking baston at buong lakas niya iyong hinila at pinaikot-ikot kung saan nanatili pa rin akong nakahawak doon. Pagkatapos noon ay inihagis niya ako pa itaas. Dahilan kung bakit bumagsak ako sa mga sanga ng kahoy. Malakas siyang tumawa na para bang ipinaparating niya na hindi ako magtatagumpay. Lumundag siya patungo sa akin at malakas akong sinakmal sa aking leg. Bumaon ng kanya mahahabang kuko sa aking balat dahilan ng pagkasigaw ko. Sinamantala ko naman ang pagkakataon na iyon para bunutin ang punyal na nasa aking bewang. Noong mabunot ko iyon, ay mabilis ko itong ibinaon sa balikat ni Pinyang. Hindi pa ako nakontento. Hinugot ko iyon at isinaksak sa kanyang dibdib. Nabitawan ako ni Pinyang at bumulusok siya pa ibaba. Bumaba ako mula sa puno at nilapitan si Pinyang. Nanghihina siya ng mga sandaling iyon dahil sa nakabaon na punyal sa kanyang dibdib. Gawa yun sa metal kaya't nanghihina siya. Kinuha ko naman ang aking baston at itinusok iyon sa lupa. Kumuha ako ng rosaryo sa aking bulsa at inilagay iyon sa noo ni Pinyang. Labis-labis naman ang pagsigaw niya na para siyang nasasaktan. Bumaluktot siya at iniunat ang kanyang mga kamay at paa. Saka ulit niya iyon babaluktutin. Sinubukan niyang kunin ang rosaryo na nasa kanyang noo pero hindi niya iyon mahawak-hawakan. Ginawa ko ang tanda sa krus bago ko pinagdikit ang aking dalawang kamay para sa isang panalangin. Noong sinimulan ko ang panalangin ko na Latin, ay labis ang kanyang pagsigaw na parang sinusunog ang kaluluwa niya. Hindi ako tumigil hanggang sa hindi niya inilalabas ang perlas na itim. Tinignan niya ako na puno ng galit at pagkasuklam. Sinubukan niya magmakaawa sa akin, pero alam ko na huli na ang lahat para sa kanya. Masyado na siyang napuruhan at wala na siyang ligtas mula roon. Lumapit ako sa kanya at hinawakan ko siya sa kanyang noo. Nagwala siya at sapilitang kinuha ang aking kamay mula sa noo niya, pero hindi ko iyon hinayaan. Unti-unti siyang nanghina hanggang sa kumalma ang kanyang paghinga. Ilang sandali pa ay iniluwa niya ang isang itim na perlas mula sa loob ng kanyang katawan. Binunot ko ang aking punyal na nakabaon sa kanyang dibdib at itinusok iyon sa itim na perlas hanggang sa tuluyan iyong maging abo. Tiningnan ko si Pinyang na nagpalit anyo. Noon ko nasilayan ang kanyang tunay na anyo. Maputi ang mahaba niyang buhok at kulubot ang kanyang mga balat. Pinagmasdan ko kung humihinga pa siya. Subalit wala na siyang buhay ng mga sandaling iyon. Kinuha ko ang rosaryo sa kanyang noo. Tumayo at muling tinignan ang kanyang anyo bago ko ito tuluyang palamunin sa apoy. Dinasalan ko muna siya bago ko hinintay na tupukin ng apoy ang kanyang buong katawan. Pagkatapos kong masigurado na tuluyan na talagang naging abo ang bangkay ni Pinyang,
ay agad naman akong tumungo sa bahay ni Alab. Naabutan ko na bukas pa ang ilaw ng bahay nila. Tumungo ko sa pinto at sunod-sunod na kumatok doon. Tinawag ko pa si Mang Ising ng ilang beses hanggang sa pagbuksan niya ako. Nang makita niya ang aking anyo ay labis ang kanyang pagtataka. Gulat na gulat siya nang makita ang mga sugat ko sa katawan at iilang pasa. Mas lalo din siyang nagulat nang unti-unti iyong nawala mismo sa harapan niya. Sinara ko ang pinto at hinawakan siya sa kanyang balikat. Nanginginig siya at biglang napalayo sa akin. Kinuha niya ang kutsilyo na nasa ibabaw ng upuan at itinuto ko yun sa akin. Sino ka? Anong klase kang tao? Ramdam ko ang takot ni Mang Ising ng mga sandaling iyon. Kaya't sinabi ko sa kanya ang lahat. Inamin ko sa kanya na isa akong antingero at minana ko yun sa aking ama na si Tatay Paco. Noong marinig niya ang sinabi ko, ay ibinaba na niya ang hawak niyang kutsilyo. Tinanong ko rin siya kung kamusta na si Alab. At sabi niya hindi raw ito nagwala sa loob. Hindi pa niya muli itong tinitignan dahil sinunod niya ang bilin ko. Tumango ko kay Mang Ising at sinabihan siya na manatili lamang siya sa labas. Sinabi ko sa kanya na susubukan kong pagalingin si Alab sa abot ng aking makakaya. Hinawakan niya ang aking kamay, saka niya ako sinabihan na gawin ko ang lahat para sa kaligtasan ng anak niya. Ngumiti ako sa kanya at tinapik siya sa kanyang balikat. Tumungo ko sa silid ni Alab ng mga sandaling iyon. Pinuksan ko ang pinto at naabutan ko ang aking kaibigan na nasa normal nitong anyo. Napahinga ako ng maluwag nang mapatay ko si Pinyang at nawala na ang pagkaaswang nito. Pero hindi ako naging kampante noon. Kinakailangan ko pa rin makasigurado kung wala na ang itim na perlas sa loob ng katawan ng aking kaibigan. Pinasuot ko sa kanya ang rosaryo. Bigla siyang sumigaw ng mga sandaling iyon at nagwala. Doon ko na sinimulan ang ritual na pagkuha ng itim na perlas sa kanyang katawan. Nagsimula akong magdasal hanggang sa mailuwa niya iyon. Gaya ng ginawa ko sa itim na perlas ni Pinya, ay ganun din ang ginawa ko roon sa itim na perlas ni Alab. Nang mabasag iyon at tuluyan naging abo, biglang nawalan ng malay si Alab. Hinawakan ko siya sa kanyang noo at huminga ako ng maluwag nang maramdaman na normal na siya at wala ng pagkaaswang. Simula naman noon ay palagi ko na siyang pinatitignan sa albularyo para masigurado na tuluyan na siyang magaling. Labis naman ang pasasalamat sa akin ni Mang Ising. Maski si Alab ay hindi makapaniwala sa aking ginawa at sa nangyari sa kanya. Simula noon ay ingat na si Alab sa mga taong nakakasalamuha niya, lalong-lalo na sa magagandang babae. Hanggang dito na lamang po, Sir Proy. Nawa ay nasiyahan kayo sa aking kwentong karanasan at kahit papano ay may nakuha kayong aral. Maraming salamat po sa inyong lahat.